Dumudulas ang malayang hukbong dagat patungong silangan, iniiwan ng pamilyar na tubig ng bagong mundo. Ramdam ng mga mandaragat ang pagbabago ng paligid. Mas nagiging tuyo at marahas ang hangin. Kilala ang mga rehiyong ito sa biglaang mga bagyo at sa mga lugar kung saan naglalaho ang mga sasakyang dagat ng walang paliwanag. Pinagmamasdan ni Dorian ang langit ng may tuloy-tuloy na pag-iingat. Ang mga ulap ay humahaba at dumidilim, parang nagbabadya ng mga hindi nakikitang tensyon. Pinag-uusapan ng mga opisyal ang isang teritoryong pinagtatalunan ng koalisyon at ng natitirang mga lumang corsair. Ang bawat ruta ay humahaba na parang hibla sa pagitan ng pag-iingat at tapang. Mas pinaigting ang mga pagsasanay. Natutong kumilos ng mabilis ang mga bagong recruit sa ilalim ng pressure, humarap sa malalakas na bugso ng hangin, at panatilihin ang mga layag sa kabila ng matitinding pagyanig. May mas modernong mga barko ang malayang hukbong dagat kaysa sa mga sasakyan ng kontinente, ngunit ang mga innovation na ito ay hindi kailanman pumapalit sa karanasan. Nakaramdam si Dorian ng kakaibang kapanatagan sa paghahandang ito. Ang panganib ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong linaw. Mas nauunawaan niya ang mga desisyon ng kapitan at mas nauuna niyang nababasa ang kilos ng tripulante. Sa magulong dagat na ito, naging mahalaga ang kanyang instinct, unti-unting inilalantad ang mga kakayahang hindi pa nakikita ng sinuman. Kumalat na ang bulong-bulungan tungkol sa isang malaking labanan. Sinasabing nag-iipon ng malalakas na puwersa ang mga patrol ng koalisyon sa mas hilagang bahagi. Ang mga rutang pandagat doon ay nagiging mga tunay na daanan ng tensyon. Alam ni Dorian na sa bawat paglapit niya roon, mas napapalapit din siya sa hari ng mga pirata. Tuwing gabi, tila ipinahihiwatig ng dagat ang isang nalalapit na tunggalian. Paulit-ulit na humahampas ang mga alon sa gilid ng barko sa isang nakakabahalang ritmo. Naglalaho ang mga bituin sa likod ng mabibigat na ulap. Kilala ng mga matatandang mandaragat ang mga palatandaang ito. Alam nilang ang karagatan ay nag-aanunsyo ng pagdating ng isang matinding bagyo. Tinipon ng kapitan ng kanyang mga opisyal upang ihanda ang mga pinakaligtas na ruta. Hindi kabilang si Dorian sa mga desisyong iyon, ngunit minamasdan niya ang bawat detalye. Nauunawaan niyang ang kanilang paglalakbay ay hindi na lamang isang strategic movement. Ito ay nagiging isang hindi maiiwasang pagdaan patungo sa mga zonang kontrolado ng koalisyon. Pagkatapos, tila tumawid ang barko sa isang hindi nakikitang hangganan, biglang nagbago ang hangin, at ang hanging puno ng alat ay parang isang babala. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Dorian. Alam niyang pumapasok na sila sa isang rehiyon kung saan ang mga unang sagupaan ay magiging paunang himig lamang ng digmaang paparating.